Good morning, minasan. Ohay gozaimasu. Today, yasuminuhi. Adlaw sa pagpahuway. Ipalit kog baboy, guys. Ulo sa baboy nga ang presyo kay 1,500 yen o sa piso kay 540 pesos. Murag barato pa diri ang ulo sa baboy ba kaysa diri sa Pilipinas. Expect nimo nga bago pa jud ni giihaw ning baboya kay pula-pula pa man yang unod oh. Ug sa ako curious, guys. Ano bugat kayo? Ako siyang gitimbang kay na may timbangan diri ug moabot siya 7 kilo. Point something. Grabe. Ako din siyang giplastar sa akong pressure cookers, guys, no? Kung masigo ba siya. Ug sa akong pagsulod, dili jud siya masigo, guys. So ako na lang siyang gidiskartian. Akong gihiwa ang iyang parte sa tunggan din sa babaw ug ang iyang simod. Usa din sa life hack nako para makatipid diri sa abroad, no? Labi na diri sa Japan nga grabe kaubos na ang yen. Naara jud diskarte, guys, ug pamaagi para makatipid ka ug makaipon ka. Gibutang na nako ang dahon sa laurel, guys, ug ang star anise ug ang salt and pepper ug kaning magic niya nga panimpla nako. Ug ang akong paborito mao ning yakiniku sauce or sauce sa barbecue. Mao ning naa diri sa akong kusina, guys. Gibutangan sa dinhi nako siya tubig ug tanglad, guys, na sa ilawom. Ato nang takuban ug ilak. Didto dinhi nako sa company lat-an, guys, gamit ang akong rocket stove nga metal nga gihimo, no? Para makatipid ta sa gas. Kay grabe ang biro nun diri sa bill. Kung ari nila ko luto. Nagdala po rin kog sundang, guys, kay para buga sa kahoy, no? So ako nang ready para ikarga sa bike. So magsugod na atong cooking session. Good morning. Andam na tong ulo. Ato na ni siyang lat-an gamit ang atong rocket stove. Tara, let's go. So na, guys. Ato na ning lat-an. Yo. Right. Happy na sa company. So nagabot ito rin sa company, guys, magbuga sa tagkahoy para gamitin na ito sa rocket stove. So first time na ito magamit ang atong i-fabricate o welding rocket stove, right? Dini akong hinimo nga rocket stove fabrication and welding atong tanawan, guys. Siya, guys, ako lali siyang ipinturahan para char-char. Kaniday ang yung patungan sa kan, pwede ni siya mailisan gamit ani kini na. So diri so di siya madagan yung kwan diri butang katong gamay nga para pasiga kani wala siya napungkalan, guys, kay nalimutan og diri butang iyang kahoy og mao ni siya yung control sa pressure. So kung i-open siya, kusog yung siga. Kung i-close, hinay yung siga. So tara, ito ang i-testing, guys. Butang dito sa tingin. Sakto kayo. Sakto regis na nan. So di na siya mo tumbak at man. Kanina ba testingan, guys. Alright, sakto kayo. Pwede na. Ha? Para matestingan na ito, mabuga tagkahoy nga gamiton na ni. Let's go. Model siyang butangan ng skayod, guys. Sigaan mo dali, may butangan mo dali. Para ang katong kahoy yung mga butang dali, siga ito siya. Doon dira. So, kanina mga kahoy. Dira natin butang. So, all set na. Nakandam na tagkahoy, no? Tara. So ato na yung testingan. Naning dagkutan ang atong diri pasok sa una para madusot ang kahoy. Siga na. So yung siga na, guys. Ito na siya ibutan diri. Alright. So ato yung dusot ang kahoy. Ito na siya dusot ang kahoy diri. Butan nga masiga, guys. So kana kay gasto na siya kayo.
sa pabuton. So mawala ni siya mga pintal guys, kay ako lang na siyang gikuluran. Medyo nindot siya, tanawon. Pabuton na to. So isiga na siya as we expected. Ito na ni siya mapapusgan gamay. Yan. Alright. Yan, so hintayin natin to kung ilang oras yung apoy niya. Ayos, the best welding and fabrication. Confirm po yan. Tapos dito, ayun yung kanina, apo po yung kahoy. Kusa po siyang bababa yan. Yan, kita yung apoy. Yan. Pag naka-open po tong pressure niya, yung concentrate ng apoy yan, napakalakas. Pero pag isara po natin to guys, isara po natin yan, bababa po yung apoy niya. So wala siyang pressure, unti-unti. Hanggang dito na lang po yung level ng apoy. Yan, unti-unti. Yan, kung namalayan nyo, unti-unti na lang po yung apoy. Pero once nga ibukas po natin to, yan, lalakas po yan. A few seconds po, 3 seconds. Yan, lalakas po siya. Ayun, lumakas na po siya. Ganyan po ka-effective tong ano, bracket tube. So, ulo na po. Luluto na po yung ulo natin. Yes! Ay guys, bisag taas, kahit mahaba yung kahoy mo, unti-unti po siya na kasi naka-elevate po, nakaslanting po siya. Pag naubos na po dun sa ano, naging abo na, unti-unti po siyang dadaloy. Basta hindi naman po masikip tong ano, dito yung kahoy mo, hindi gaano malaki, sakto lang po. So yun, nila na natin ko ano, yung ulo. Okay na to. Ayun, subukal na. Ayos. Naka-full po yung ano natin, apoy natin. Ayan. Sala na natin to. Yung siras po ang haba. So yan, naka-full po siya. Ang lakas ang apoy. Siguradong kulo. Another tipid hack na pud no sa pagluto no, discarding ang gamit lang ang scrap metal materials turn into racket metal stove. Mao ni kong idea guys nga makasave ta sa pero nun sa gas diri sa Japan. So di na ta problema sa mga lata-lata bukog diha unsa pa na diha. So na natong kan guys. Natong ipabukalan no. Ito na blihan. Kaya pikalata mo. Kusa gani siya mapakli gano. Ang una do. Bro na siya bubuwag iya kaglingan guys. Lumbi ani. Ito tilawan. Kung kataganan. Good item. So guys, una daw. Okay. Dalang.
Good item. Put. Laman niya. Yun yung pinaka-paborito guys. Oh. Dila. Sus. Tasa. So mo din yung unod sa dila guys. Yan tambok. Yan siya ang Tupperware. Yan mo yung unod niya. O ang ulo. So napo din akong paboritong part ay yung utok niya. Guys, bukog rin na malaban ni guys, promise. Kaning mga karniha guys, kimudagan na din siya mga 2 ka semana na usahay tulo kay di man taga-adlaw magkarne. Magkuha lang ko ni guys pang subak guys, labi na ning tambok guys, mo ni akong pamantika ug mo ni akong naluto karon. Lechon kawali. Gamit ang Mang Tomasiga hot and spicy all around salsa. Alright. Thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Again, this is Joe the Best Buy. Mabuhi ta sa mayong diskarte ug sa maayong pamagi. Daghang salamat. Maayong buntag. All right.